Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1384. Kahit na dumating ang immortal Dr. Gilherme Extraordinaire, wala rin siyang magagawa. Gayunpaman, ang doktor ng himala, si Gilherme, ay talagang narito. Pupunta siya sa Michigan kasama si Cheryl dahil narinig din niya ang nangyari kay Phoebe. Malayo siya sa California. Bilang karagdagan, siya ay may sensinang nag-aaral sa kaalamang medikal sa ilalim ni Gilherme, hindi niya binigyang pansin ang mga balita sa labas. Namalaya na lamang niya ito sa pagkabigla ng banggitin ito ng kanyang lolo, si James Coney. Ang California ay hindi malayo sa Long Beach. Nakatanggap si Alex ng distress na tawag mula kay Phoebe. Rockefeller brat, pupunta si Cheryl sa Michigan. Alam niya ang nangyari sa akin, which involves my fiancé. Hindi pa rin niya alam na ikaw ang taong iyon. Pero, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin? Natatakot ako na baka hindi ko sinasadyang mailabas ang pusa sa bag at sabihin sa kanya ang tungkol sa ginawa mo sa akin noong isang gabi. Nagulat si Alex. Mabuti pang mag-ingat ka dyan. Best friend mo si Cheryl. Kung malalaman niya ang tungkol dito, hindi ba kayo titigil sa pagiging magkaibigan? Hindi ba't kasalanan mo ang lahat? Kung hindi mo ginawa sa akin iyon, hindi ako nasa ganoong masamang posisyon. Oh, mahusay ngayon. Baka hindi na ako virgin. Ikaw ay, gaano ka sigurado? Napakaingat ko noong mga oras na iyon. Then, you should get over here agad para matali natin yung confessions natin. Kung hindi, iba-iba ang sasabihin namin. If ever mapansin ito ni Cheryl, we'll be so dead. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-promise si Alex sa kanya. Nagkaroon ng buhol sa puso si Cheryl dahil sa sarili niyang mga magulang. Sa wakas ay nabuksan ng kaunti ang buhol dahil sa kanyang hitsura. Kung malalaman niyang sinaksak siya ng kanyang matalik na kaibigan, tiyak na lalala ang mga pangyayari. Hindi nagtagal, pumunta si Alex sa istasyon ng tren sa Long Beach para sumakay ng tren habang kinukulit ang kanyang pag-amin kay Phoebe. Ang kanilang pag-uusap ay narinig ng isang magandang babae na nasa 20 anyos na nasa kanilang tabi. Tiningnan niya si Alex ng masama at sinabi sa mahinang boses, "Scum." Awkward saglit si Alex pero ilong lang ang nahawakan niya. Talagang kasuklam-suklam ang ugali niya ngayon pero malinis ang body niya. Kung hindi niya tinulungan si Phoebe sa mga sitwasyong iyon, baka mauwi talaga itong tulala. Pagkatapos ilang salita pa ang sinabi ni Alex kay Phoebe. Ang lahat ng mga detalye ay tinapos upang matiyak na wala ng mga pagkukulang. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Phoebe, "Hindi ka nagmaneho. Sumakay ka ng tren." Naririnig ko ang tunog ng pagsasahimpapawid. Oo. Walang sapat na sasakyan. Agad na sinabi ni Phoebe, "Great. Si Cheryl ang magdadrive dito at darating ng 3:00 ng hapon. May sasandulan ako sa Michigan train station. Sasandulan kita sa daan. Sa ngayon, kita na lang tayo mamaya." Umiti si Alex, "Sige." Pagkababa ng telepono, napagtanto ni Alex na ang katabi niyang babae ay nakasandal sa bintana at sinusubukang lumayo sa kanya hanggat maaari, na para bang pinagmumulan siya ng nakakahawang sakit. Mabilis na sumulyap si Alex pagkatapos ay itinago niya ang kanyang telepono at ipinikit ang kanyang mga mata. Narinig na naman niya ang pag-ungol ng dalaga. Scum. Hindi nagtagal, nakarating siya sa Michigan train station. Pagkababa ni Alex sa tren, napagtanto niyang bumaba na rin ang babaeng katabi niya. Nasa harapan niya ito nang umalis siya sa istasyon. Inaladkad niya ang kanyang bagahe habang tumatawag. "Pinsan, hintayin mo ako sa pasukan ha. Hindi ako pamilyar sa Michigan sa lahat. Bukod dito, nararamdaman ko na mayroong maraming mga scum sa Michigan. Ngayon ko lang nakilala ang isa sa tren. Magiging mahirap kung kidnapin ng hamak ang isang napakagandang babaeng tulad ko." Hindi nakaimik si Alex. Masyadong pinalaki ng babaeng ito ang usaping moral. Agad naman siyang nakarating sa exit. Sa unang tingin, nakita ni Alex si Phoebe na nakatayo sa gitna ng karamihan. Isang matangkad at magandang babae na may mainit na katawan ang bumungad sa karamihan na umaakit sa maraming tao na sumilip sa kanya.
Samantala, namumukod-tangi rin si Alex sa gitna ng karamihan. Umaway siya kay Alex. Umiti si Alex at lumapit sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod din ang dalaga at niyakap si Phoebe. Pinsan, lalo kang gumaganda. Nang masaksihan ang eksenang ito, agad na tumigil si Alex sa kanyang kinatatayuan. Hindi naman pwedeng nagkataon lang, di ba? Kabanata 1385. Saglit na ayaw ni Alex na lumapit sa kanila. Gusto na lang niyang tumalikod at maglakad na para bang hindi nila kilala si Alex. Gayunpaman, kumakaway na sa kanya si Phoebe. Rockefeller brat, daling lumapit. Anong ginagawa mo nakatayo dyan? Nang lumingon ang kanyang pinsan at nakita si Alex ay agad itong napangiwi. Pagkatapos ay napaawang ang bibig niya. Hindi pwede. Pinsan, paano mo nalaman ang hamak na ito? Sabi agad ng babae. Anong scam? Judy, don't spew nonsense, agad na sabi ni Phoebe na naguguluhan. Siya yun yung scam na sinabi ko sa'yo sa phone kanina. Hindi ko alam kung sinong babae ang kasabwat niya para lokohin ang girlfriend niya. Nakipagrelasyon siya sa matalik na kaibigan ng kanyang kasintahan. Hindi pa rin ba siya scam? Medyo maingay siya at agad na umakit ng mga taong nanunood. Takot na takot si Phoebe. Si Alex pala ang sinabi ni Judy sa kanya sa telepono. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Judy na ang nasabing matalik na kaibigan na nakipagsabuatan sa scam na ito ay talagang kanyang sariling pinsan. Judy, huwag kang magbubuga ng kalokohan kung wala kang alam. You must have heard it wrongly, sabi kaagad ni Phoebe. Sige, tere na. Maraming tao dito. You're really one of a kind din, you know. Bakit ka sumakay sa tren nang galing ka sa Alaska? Maaaring mas maaga kang nakarating kung sumakay ka sa eroplano. Takot ako sa matataas. Pagkatapos parang may na-realize siya bigla at sumigaw, pinsan, hindi maaaring ikaw ang taong nakausap ng hamak na ito sa telepono, di ba? Si Richard Asterisk. Hanggang sa nakasakay na sila sa kotse, bukas palad itong inamin ni Phoebe. Tama, ang tumawag sa kanya ay ako. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko sa iyo na hindi mo ito naiintindihan. Mukha ba akong taong magnanakaw ng boyfriend ng best friend ko? At saka tingnan mo ang lalaking ito, aling bahagi niya ang karapat-dapat para sa akin na mawala. Ang babaeng nagngangalang Judy Larson ay anak ng ikatlong tiyuhin ni Phoebe. Siya ay 23 taong gulang sa taong ito at kababalik lamang mula sa pag-aaral sa England. Napatingin si Judy sa kanilang dalawa na may pagdududa. Kahit na hindi niya narinig ng malinaw ang sinabi ni Phoebe sa telepono noong mga oras na iyon, ipinikit niya ang kanyang tenga at narinig ang lahat ng sinabi ni Alex. Pareho talaga silang nagtali ng kanilang mga pag-amin. Nais niyang ipagpatuloy ang pagtatanong upang makuha ang puso ng bagay. Gayunpaman kung isasaalang-alang na pinsan niya si Phoebe, tiyak na gusto niyang panatilihin ang kanyang ego. Paano kaya siya aamin sa ganoong personal na bagay? Kaya naman, tumanggo siya. Sa katunayan pinsan, sa iyong hitsura at background ng pamilya, mataas ang rango mo kahit sa Alaska ngunit hindi lahat ay maaaring mag-claim ng social connection sa iyo. After a pause, she continued, nga pala, malaki ang improvement ni Uncle this time. Sa lalong madaling panahon, siya ay magiging gobernador ng Michigan. Pagdating ng panahon, magiging anak ka ng gobernador na may mas mataas na posisyon. Narinig ko na maraming malalaking pamilya sa Alaska ang humihiling na makita si Lolo dahil lahat sila ay gustong maging asawa mo. Sa sinabi niyang iyon ay nakatitig ang mga mata niya kay Alex, gustong sabihin iyon kay Alex. Gayunpaman tila hindi narinig ni Alex na siyang namamahala sa pagmamaneho. Napailing si Phoebe at ngumiti. Ito ay imposible. Ako ang magpapasya sa sarili kong kasal. Walang makakapilit sa akin kahit na hindi ito magagawa ng aking lolo. Umiti si Judy at sinabing, pinsan, hindi mo magagawa iyon. Ipinanganak kami sa isang pamilya tulad ng pamilya Larson, hindi kami makapagpasya sa aming sariling kasal. Well, napakaswerte mo naman. Ang pangalawang batang master ng pamilya Quarters ay darating sa Michigan sa lalong madaling panahon. Napakalinaw ng kanyang target, ikaw.
Ang patriarka ng Quarterses ay nakipag-uusap kay Lolo tungkol sa bagay na ito. Ito ay karaniwang hinagis sa bato. Malapit na kayong maging manugang ng Quarterses. Ano? Ang Quarters ng Alaska. Bulalas ni Phoebe. Sobrang nakakatakot ang ekspresyon niya. Alam niya ang tungkol sa Quarterses ng Alaska. Sila ay may higit na buhay kaysa sa 8 maharlikang pamilya ng Amerika at marami sa pamilya ay matataas na opisyal at marangal na tao. Sa kabilang banda, kilalang kilala rin ang pangalawang young master ng pamilya Quarters. Siya ay sikat sa pagiging maliit na prodigy ng pamilya Quarters. Nakuha niya ang kanyang katanyagan sa edad na 6 at nakakuha ng FOD sa 3 paksa sa edad na 18. Ngayon sa edad na 26, nakapagtatag na siya ng isang multinational na korporasyon na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Kung ang gayong tao ay pumunta sa pamilya Larsen upang mag-alok ng kasal, tatanggihan ba ito ng patriarch ng mga Larsen? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1386. Bahagya siyang nagulat habang nakatingin kay Alex. Rockefeller brat, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Nagtaas ng kilay si Alex at sinabing, basta ayaw mo, masisiguro kung walang makakapilit sa iyo na magpakasal. Sinabi lang iyon ni Alex dahil kailangan niyang isaalang-alang ang malaking shot na iyon, si Yuno, sa kanyang katawan. Gusto ni Yuno na ipangako sa kanya ni Alex na hahayaan niyang makamit ni Phoebe ang yugto ng Spirit Severine sa loob ng 3 taon. Ito ay isang napakahirap na misyon. At ito ay isang napakahalagang punto para kay Phoebe na isang birhen pa. Sa pagpasok sa proseso ng paglilinang, ang isang babae na nagpapanatili sa kanyang yin ay tiyak na magiging mas madaling umakyat sa nabanggit na yugto kaysa sa mga babaeng nawala ang kanilang pagkabirhen. Sa loob ng 3 taon na ito, hinding-hindi papayag si Alex na mawala ang kanyang virginity. Kung hindi, bago niya maabot ang yugto ng Spirit Severine sa loob ng 3 taon, tiyak na sasakupan ni Yuno ang kanyang katawan. Pagkasabi niya nun ay palihim siyang sinilip ni Phoebe. Lihim siyang natuwa dito. Gayunpaman, napangiti si Judy. Humisi siya at sinabing, ginagarantiya mo. Paano mo ito ginagarantiyahan? Alam mo ba kung sino ang pangalawang young master ng Quarters family ng Alaska? Ang second young master Quarters ay may palayaw na tinatawag na Shakespeare II. Ibig sabihin, siya ang reincarnation ni Shakespeare. Siya ay isang henyo at sumakay sa tuktok ng mundo. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga babae ang gustong pakasalan siya? Sinabi ni Alex, ang aking salita ay isang garantiya. Agad namang humagalpak ng tawa si Judy. Hindi ka talaga humble. Kung gayon, maaari ko bang itanong sino ka? Anong ginagawa mo? Magkano ang mga ari-arian ng iyong pamilya at mayroon ka bang mga taong kilala mo sa gobyerno? Umiti si Alex at sinabing, ako si Alex Rockefeller, bodyguard ng pinsan mo. Hahaha. After so long, bodyguard ka lang pala ng pinsan ko. Naningkit ang mga mata ni Judy. Oh, I'm so sorry for wronged you. Siguradong hindi mo deserve ang pagmamahal ng pinsan ko. Kumpara sa second young master Quarters. Kalimutan ito, huwag nating ikumpara. Ang pakikipag-usap tungkol sa paghahambing ay tiyak na pananakot sa iyo. Ngunit hindi ka na dapat magsabi ng mga kasinungalingang ganyan sa hinaharap. Kung marinig ito ng second young master Quarters, siguradong patay ka. Umiti si Alex at tumahimik. Makalipas ang kalahating oras sa tirahan ng mga Larsen, hapon na. Sa kabilang banda, nasa trabaho si Wayne. Medyo naging abala siya kamakailan dahil ililipat si Quentin sa ibang mga lokasyon. Hindi niya alam kung ma-promote siya o ibababa, ngunit sinabi na ng mga nakatataas kay Wayne tungkol sa pagtatalaga kay Quentin bilang gobernador. Ang oras ay nasa loob ng buwang ito. Sa panahong ito, ang lahat ay pinipilit sa kanya, anuman ang mga gawain ng gobernador o ng alkalde. Paano siya magkakaroon ng oras para umuwi sa hapon? At saka, si Grace Larsen ay katumbas ng pagiging bodyguard ng kanyang asawa ngayon. Sabi ni Judy, we're finally here. Gutom na ako. Nabalitaan ko na maraming merienda sa Michigan at karamihan sa kanila ay na-feature sa palabas, Tip of American Song.
Pinsan, kailangan mo akong ipakita sa paligid para kumain ng masarap. Gayunpaman, umiling si Phoebe. Kalimutan mo na. Kung gusto mo talagang kumain, maaari kang mag-order ng ilang takeaways. Gusto ko lang kumain ng mga pagkaing niluto ng Rockefeller Brat ngayon. Rockefeller Brat, kaya mo ba? Simula nang kainin ko ang niluto mo, kinikilig na ang sikmura ko. Kahit ano pang kainin ko ay walang lasa. Napapapikit si Judy habang nakikinig sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi bagay sa kanyang pinsan na makipag-usap ng ganoong bodyguard. Hindi kaya may nangyari sa pagitan nila. Tumanggo si Alex bilang pagsang-ayon. Iniling ni Phoebe kay Judy na umakyat sa itaas at magpahinga muna habang nanatili siya sa kusina para tumulong. Sa sandaling ito, naramdaman pa ni Judy na may kakaiba sa kanilang dalawa. Naiisip niya, maaaring hindi gusto ng pinsan ang background ng pamilya ng lalaking ito ngunit malamang na gusto niya ang kanyang mga kalamnan. Imposibleng pakasalan siya nito pero posible kung naglalaro lang siya. Alam niya na ang mga bata mula sa mga pamilyang katulad nila ay karaniwang may komplikadong pribadong buhay. Umakyat siya sa itaas. Habang pinag-iisipan niya yon, mas lalo siyang lumalala. Pagkatapos tahimik siyang bumalik sa ibaba. Nang sumilip siya sa kusina ay agad siyang napatulala. Talagang sinisipsip ng pinsan niya ang hinlalaki ng bodyguard na iyon. Oh my goodness. Napakalandi talaga ni pinsan in private. Kailangan kong kumuha ng ilang mga larawan at ipakita ito sa Second Young Master Quarters. Kabanata 1387. Ang totoong pangalan ng Second Young Master Quarters ay Joel Quarters. Hindi lamang siya mapanlikha, ngunit siya rin ay sobrang gwapo. Sa Alaska, siya at ang iba pang 3 natatanging anak ng malalaking pamilya ay kilala bilang 4 na Young Masters ng Alaska. Ang bawat isa sa 4 na tao ay sinasabing isang prestihiyosong figure sa Alaska. Higit sa lahat, mayroon silang hindi maihahambing na malalim na background at sa panimula ay naiiba sila sa 4 na batang masters ng Imperial Capital na umiikot sa industriya ng entertainment. Sa kanilang mga mata, ang tinaguriang 4 na Young Masters ng Imperial Capital ay hindi man lang karapat-dapat na ianggat ang kanilang mga sapatos para sa kanila. Samantalang, si Joel ang pinuno ng 4 na Young Masters ng Alaska, pati na rin ang pinakagwapo at matikas sa kanilang 4. Ang kanyang mga salita at gawa ay pinagnanasaan ng hindi mabilang na mga babae ng palihim. Siya rin ay itinuturing na modelo para sa mga lalaki. Dahil dito, naging pampublikong kaaway din si Joel ng mga kabataang lalaki sa Alaska. Magugustuhan kaya ni Judy ang ganoong tao? Walang alinlangan, nagustuhan niya si Joel ng pribado. Nang magtungo ang Quarterses sa tirahan ng mga Larsen sa Alaska para mag-propose ng kasal, tuwang-tuwa si Judy na muntik na siyang mawalan ng malay dahil ang tanging tao na walang asawa at umabot na sa edad na maaring magpakasal sa buong pamilya Larsen ng Alaska ay si Judy Larsen. Ang target na pinupuntirya ng pamilya ng Quarters ay maaaring siya lamang. Sa kasamaang palad, siya ay naging masaya kaagad. Di nagtagal, nalaman niya na ang proposal ng kasal mula sa Quarterses ay hindi nakadirekta sa kanya kundi sa anak na babae ni Wayne Larsen na umuunlad sa malayo sa Michigan. Pinsan niya yon, si Phoebe Larsen. Napatulala siya sa sandaling nalaman niya ang tungkol sa balita. Bakit? Medyo alam niya ang tungkol sa pinsan niyang si Phoebe. Sa halip na mag-aral ng negosyo, pinili niyang mag-aral ng medisina. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa medisina, hindi ito sapat para sa isang mas mataas na uri ng pamilya tulad ng pamilya Larsen. Sa kanyang pagtataka, pinili ni Joel si Phoebe kaysa sa kanyang sarili. Naging bulag. Higit sa lahat, magkakilala sila ni Joel. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan siya ni Joel at hiniling na pumunta siya hanggang sa Michigan para sa kanyang matchmaking upang mas mabilis niyang masakop si Phoebe. Ito ay dahil ang huling sinabi ng patriarch ng Larsens ay si Phoebe mismo ay hindi laban dito. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, nang makitang dinidilaan ni Phoebe ang mga daliri ni Alex, nakaramdam siya ng pang-aalipusta at pag-inis. Ang kahinahunan, kabutihan at kadalisayan na ipinakita sa pamilya noon ay naging peke. Sa asensya, isa lang siyang bitik na walang anumang moral na baseline.
Ang paggawa ng gayong maruming mga gawa sa isang bodyguard tiyak na wala siyang alam na limitasyon. Noong una, inakala niya na si Phoebe ay may lihim na relasyon sa bodyguard at magiging kahihiyan ito sa mga Larsen. Gayunpaman, ngayong nakuha na niya ang footage, hindi na niya inisip iyon. Kapag ipinakita niya ito kay Joel mamaya, tiyak na hindi na niya ito magugustuhan. Sa halip, kung gugustuhin man ng Quarters na sumama muli sa pag-aasawa ng mga Larsen, ang natitirang target ay siya lamang. Walang tunog siyang ngumisi habang nakatutok sa pagkuha ng video. Si Richie Asterisk. Samantala, hindi man lang napansin ni Alex ang mga kilos niya dahil nakatutok ang isip niya kay Phoebe ngayon. Kanina, kumuha siya ng tableta at hinayaan si Phoebe na ubusin ito dahil ang layunin na makamit ang Spirit Severing sa loob ng 3 taon ay napaka-urgent at hindi ito maaaring maantala kahit isang sandali. Sinadya ni Alex na gumawa ng blood energy pill para sa kanya nitong mga ilang araw para makapasok siya sa Chi Energy Refinement Stage sa lalong madaling panahon. Gayunpaman nang ilabas niya ito para ubusin niya ito, may hawak itong isang bagay sa kanyang mga kamay, humihiling sa kanya na pakainin siya kaagad. Dahil dito, habang pinapakain niya ito, kinagat ni Phoebe ang kanyang daliri. Bilisin mo, ubusin mo. Naghihintay pa rin ako ng reaksyon mo. Sabi ni Alex. Natakot si Alex na baka pumutok ang kanyang mga meridian kapag uminom siya ng tableta sa unang pagkakataon, kaya kailangan niyang bigyang pansin siya ng buong buo. Gayunpaman nang marinig ni Judy ang mga salitang iyon, parang gusto ni Alex na kainin ni Phoebe ang daliri niya at gusto pa niyang makita ang karumal-dumal na ekspresyon ng mukha nito. Haha! Ang eksenang ito ay talagang kamanghamanghang. Siguradong mababaliw si Joel kapag nakita niya ito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1388. Mabuti kung gagawin nila kaagad ang gawain sa kusina, natutuwang naisip niya. Pagkatapos talagang nakita niyang hinawakan ni Alex ang dibdib ni Phoebe gamit ang kanyang kamay. Sa katunayan, ito ay isang problema sa anggulo at mali ang kanyang nakita. Gamit ang espiritual na kapangyarihan bilang gabay, tinutulungan ni Alex si Phoebe na digest at sumipsip ng tableta pati na rin ang paggabay sa espiritual na kapangyarihan upang mailagay ang pundasyon sa kanyang katawan. Matapos ang lahat, tinapos ni Judy ang pagkuha ng pelikula ng maaga at kumilos na parang kakababa lang ng hagdan. Pinsan, pwede na ba tayong kumain? Gutom na ako. Sumagot si Phoebe, oh, malapit na tayong matapos. Pinsan, bakit namumulay ang mukha mo? Ito ba? Baka mas mainit sa kusina. Nang kumakain na sila, napagtanto ni Judy na medyo masarap ang niluto ng bodyguard na si Alex. Ito ay maihahambing sa pagkain ginawa ng isang Michelin star chef. Hindi, parang mas masarap at mas masarap. Gulat na sinulyapan niya si Alex ngunit maya-maya ay mas lalo siyang naines. Para sa isang highly skilled chef bilang bodyguard ni Phoebe, natakot siya na hindi simple ang layunin, malamang na gusto niyang maging manugang ni Wayne Larsen. Ngunit, ito ay nakatadhana na maging wishful thinking. Kahit na gawin mo ang gawain kay Phoebe araw-araw hanggang sa mabuntis siya, hinding-hindi papayag ang mga Larsen na magpakasal si Phoebe sa isang chef. Sila ay nakatadhana na maging isang pansamantalang unorthodox na mag-asawa. Si Richie Asterisk. Bago mag-alas 3 ng hapon, dumating si Cheryl. Ding dong! Ding dong! Pinindot ni Cheryl ang doorbell. Nagulat siya, si Alex ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Natigilan siya at tulalang tumingin kay Alex. Di, bakit ka nandito? Nagulat ka ba? Sabi ni Alex habang nakangiti. Di, nagulat ako. Pagkatapos diretsong tumalon si Cheryl kay Alex at walang alinlangan na hinalikan ito. Sa panahong ito, pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang high school days. Nagbitiw siya sa posisyon sa Premier Hospital sa California. Nakatuon siya sa pag-aaral sa bahay at natutulog lamang ng 5 oras sa isang araw. Sa pagkalkula ng oras, halos kalahating buwan na ang nakalipas mula noong huli niyang nakita si Alex. Paanong hindi siya matutuwa? Nang makita ni Phoebe sa bahay ang eksena, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang si Judy ay nanlaki ang kanyang mga mata.
Sigurado na siya na noong may tawag si Alex sa tren kanina, nagtali siya ng confession sa pinsan niya. Nakipagrelasyon si Phoebe sa kasintahan ng sarili niyang matalik na kaibigan. Haha! What a threesome show! Ang daming tanong sa isip ni Cheryl. Ang balitang inilabas ni Quentin Zimmer ay medyo malabo at pinanood lang ng pangkalahatang publiko ang saya. Bukod dito, ang bagay na ito ay pangunahing nangyari sa Michigan at ang impluwensya ay mas mababa pa kapag ito ay nasa labas ng Michigan. Bilang karagdagan, pagkatapos ng paglilitis, ang balita ay ganap na namatay. Gustuhin mamalaman ni Cheryl ang tungkol dito, walang paraan para gawin niya ito. Unang ipinakilala ni Phoebe ang pagkakakilanlan ni Judy. Pagkatapos sinabi niya, Judy, sumakay ka sa tren ng napakaraming oras. Dapat kang magpahinga sa hapon. May mga bagay tayong dapat pag-usapan. Pagkatapos kinailan niya si Cheryl. Tere sa kwarto ko. Labis na curious si Judy. Pinsan, hindi mo magagawa ito kung iiwan mo ako. Pwede ba akong sumali? Hindi. Confidential ito. Confidential. Sa huli, pumasok sina Phoebe, Cheryl at Alex sa silid ni Phoebe. Siyempre, hindi ito ang orihinal niyang kwarto. Hindi siya mananatili sa orihinal na silid kung saan may 3 tao na minsang namatay doon na may dugo sa buong lugar. Higit pa rito, siya ay naghahanap ng isang bagong lugar at handa ng lumipat. Samantala, si Judy, na patuloy na nagmumura sa kanyang puso, ay nakinig sa kanila sa labas ng pinto ng matagal ngunit wala siyang narinig na kahit isang tunog. Sa huli, galit siyang umalis pabalik sa kanyang silid at tinawagan si Joel. Bro Joel, mabibigo yata ang plano mong pakasalan ng pinsan ko. Padadalhan kita ng video, panoorin mo. Kabanata 1389. Siguradong hindi pupunta si Joel sa Michigan ng mag-isa. Mayroon siyang 2 magagandang sekretarya na mahigpit na nakasunod sa kanya, ang isa sa kanila ay isang dayuhang dilag na may asol na mata at matangkad na ilong. Bukod dito, sa sandaling nakarating si Joel sa Michigan, maraming mayayamang tao at mga tao mula sa mga kilalang pamilya ang agad na pumunta sa paliparan upang salubungin siya. Kahit alam nilang hindi sila qualified at hindi man lang makapagsalita ng kahit isang salita, ang pakikipagkita kay Shakespeare minsan ay isa ring kapital na maipagyayabang sa harap ng mga tao. Samantala, kalahating nakahiga siya sa isang master bed sa pinakaprestihiyosong Blue Heavens Club sa Michigan. Sa tabi niya ay ang kanyang 2 sekretarya na nakadamit ng mga nakasisiwalat na kasuotan at pinaglilingkuran siya ng buong papuri. Hinding-hindi magkukulang ang mga babae kapag naabot na ng isa ang posisyon na tulad ng kay Joel. Sa Alaska lang kahit 100,000 babae ang handang umakyat sa kanyang kama, kasama na ang maraming mayayamang asawa, mistresses pati na rin ang mga sikat na celebrity sa entertainment industry. Gayunpaman, hindi kailanman ginalaw ni Joel ang sinuman sa kanila dahil iyon ang kinakailangan ng kanyang katauhan. Kilala siya bilang si Shakespeare na napakagwapo at may mataas na talino. Kasabay nito, lumikha din ito ng imahe ng isang dalisay, mabuting binata. Kung may lalabas ang balita tungkol sa pagkakaroon niya ng bawal na relasyon sa maraming babae, tuluyan ng masisira ang imaheng pinaghirapan niyang hubugin sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sa katotohanan, siya rin ay isang tao na walang pagtutol sa kagandahan at pagnanasa. Ang 2 magagandang sekretarya ay maaaring makipagtalik sa kanya anumang oras. Hindi lamang iyon, ang malapit na 2 sekretarya ay patuloy na namamahala sa paghahanap ng mga magaganda at kabataang babae para sa kanyang kasiyahan. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Joel. Bro Joel, mabibigo yata ang plano mong pakasalan ng pinsan ko. Padadalhan kita ng video, panoorin mo. Ito ay isang tawag mula kay Judy. Kumunot ang noo ni Joel. Nang makita niya ang video, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hindi niya akalain na magiging ganoong babae si Phoebe ng pribado. Gayunpaman, masyadong mapang-akit ang eksena ng pagsuso niya sa daliri ng lalaki. Ang ekspresyon at ang mga mata na iyon ay namamaga sa puso ni Joel na may putok ng paninibugho at inggit. Pagkatapos noon, matinding puot lang ang naramdaman niya. Sumang-ayon na ang patriarch ng Larsen sa kasal kaya itinuring din si Phoebe bilang kanyang fiancé.
Ang makitang intimate ang kanyang fiancé sa ibang lalaki kakaiba kung makaramdam siya ng saya. Bro Joel, hindi mo masyadong kilala ang pinsan ko. She may seem like a decent person normally but in private she's very indecent. Hindi ko nga alam kung ilan na ang naging boyfriend niya. Tungkol sa kasalukuyan, naniniwala ako na hindi mo alam kung sino ang lalaking iyon para sigurado. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Bodyguard siya ng pinsan ko. At may mas nakakagulat pa. May girlfriend ang bodyguard na ito at best friend siya ng pinsan ko. Kasalukuyang nasa kwarto ng pinsan ko silang tatlo. Nahuhulaan mo ba kung ano ang ginagawa nila sa loob? Oh, walang maniniwala dito kahit sabihin ko sa kanila. Bro Joel, naaawa talaga ako sa'yo. Itong bitch na pinsan kong ito ay hindi karapat-dapat sa iyo. Matapos marinig ang mga salita ni Judy, nagdilim ang ekspresyon ni Joel. Gayunpaman, nasasabik pa rin siya. Judy, pwede mo ba silang dalhin sa Blue Heavens Club ngayong gabi? Gusto ko silang makilala. Ano? Gusto mo pa ba silang makilala? Bro Joel, honestly, I think I'm far better than my cousin. Ako na. Ngayong alas 7 ng gabi. Hihintayin ko kayong mga tao sa Blue Heavens Club. Kumpirmado na. Hindi pinatapos ni Joel si Judy sa kanyang pangungusap at pinutol siya kaagad. Bakit tinanong ng Quarterses ang mga Larsens sa kamay ng kasal? Ito ay hindi dahil nagustuhan nila ang Larsens ng Alaska, ngunit ang potensyal ni Wayne Larsens ay nakakuha ng kanilang mga mata. Higit sa lahat, mayroon silang impormasyon na si Grace Larsen ay sa katunayan ay isang kampo ni Elder Crane. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangang pakasalan ni Joel si Phoebe. Kaya lang hayaan mo na si Phoebe ay may ibang lalaki kahit na siya ay isang lalaki mismo, kailangan niyang pakasalan siya. Si Richard Asterisk. Samantala, sa loob ng silid ni Phoebe sa tirahan ng mga Larsen. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1390. Kakaibang tingin ni Cheryl ang kaklase niya na best friend din niya sa kasinulyapan si Alex. Hindi niya maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon kahit anong mangyari. Kung siya ay medyo mainitan ng ulo, siya ay tumalon upang akusahan si Phoebe. Bitik, tinatrato kita bilang matalik kong kaibigan pero ninakaw mo ang boyfriend ko. Bakit hindi ka pumunta at mamatay? Gayunpaman, hindi ganoong klaseng babae si Cheryl. Paliwanag ni Alex. Cheryl, alam mo bang malubhang nasugatan at nawala ng malay ang ama ni Phoebe matapos atakihin ng mga tulisan ilang araw na ang nakalipas? Halos hindi na siya magising ng tuluyan. Nagulat si Cheryl. Hindi ko alam ang tungkol dito. Nangyari ba ang ganoong bagay? Sabi ni Phoebe, totoo. Ang aking ina at ako ay labis na balisa. Pagkatapos humingi kami ng tulong kay Alex. Buti na lang at dumating siya sa tamang oras saka lang nagising ang tatay ko. Sa kabilang banda, napabuntong hininga si Alex habang sinasabi, speaking of which, I'm responsible for this matter. Si Tito Wayne ay paulit-ulit lamang na inatake ng mga tulisan dahil sa proyekto ng Sky Tower. Samantalang, ako ang nanguna para ibagsak ang proyekto ng Sky Tower. Bukod pa rito, natagpuan namin ang mga taong umatake kay Tio Wayne ay mga tao mula sa Leviathan Gate. Sila ang mga dati kong kaaway. Iniimbestigahan na rin ng ating mga tao mula sa Divine Constabulary ang bagay na ito. Dahil ang panganib ay hindi pa naaalis, ang mga tao mula sa Leviathan Gate ay susundan si Phoebe upang hulihin siya bilang isang bihag anumang oras. Kaya itinalaga ako ng Divine Constabulary bilang bodyguard niya sa ngayon. Ang Sky Tower. Leviathan Gate. Hindi pa narinig ni Cheryl ang tungkol sa mga bagay na ito. Matagal niya itong natunaw. Pagkatapos kinaila niya ang kamay ni Phoebe at sinabing, Phoebe, bakit hindi mo sinabi sa akin noong nangyari ang napakalaking insidente? Pagkatapos dapat kang mag-ingat. Alex, ipaubaya ko ang kaligtasan ni Phoebe sa iyong mga kamay, kailangan mo ring mag-ingat. Okay, mag-iingat ako. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nakangiting sinabi ni Phoebe kay Cheryl, Cheryl, may sasabihin ako sa iyo, siguradong magugulat ka.
Ang tatay ni Alex at ang nanay ko ay talagang magkakilala noon pa. Noong huling pretuhin ni Alex ang tatay ko, dumating ang anak ni Quentin Zimmer para asarin ako at pilitin akong pakasalan siya. Kaya, nagalit ang nanay ko at sinabing fiancé ko si Alex at ganoon ang nangyari sa iba pang kwento. Cheryl, wala kang pakialam, di ba? Natigilan si Cheryl. Pagkatapos sinabi niya, bakit ako tatutol? Kung may mag-iisip nito, dapat ay asawa niya iyon. Napatulala si Phoebe. Kanyang asawa. Noon lang naalala ni Cheryl na hindi maibubunyag sa labas ang usapin ng pekeng hiwalayan nina Alex at Dorothy. Agad niyang sinabi, what I mean is his future wife. Mas malapit sa kanya ang junior at godsister niya kaysa sa akin. Sino ang nakakaalam kung sino ang kanyang magiging asawa? Kung gusto mo siyang gamitin, kunin mo na lang. Wala akong problema dyan. Mas mabuti pa kung sinira mo siya. Ubo. Anong pinagsasabi niyong dalawa? Hindi ako object. Oo, hindi ka bagay kundi bodyguard. Sabi ni Cheryl habang tumatawa. Pagkatapos minasahe niya ang kanyang guya. Matagal na akong hindi nagdadrive. Halos manikip ang mga paa ko sa pagmamaneho dito. Sabi ni Phoebe, Alex, bakit hindi ka magmadali at imasahe ang binti ni Cheryl? Pinahal ka na ng matalik kong kaibigan pero nakikihalubilo ka pa rin sa ibang babae dyan. Jay, nagalit mo talaga ako. Kung maglakas loob kang pretuhin ng masama si Cheryl, tingnan mo lang kung paano kita aayusin. Samantalang noong minamasahe ni Alex ang binti ni Cheryl, sabi niya, nako, medyo masakit na rin ang binti ko. Cheryl, pwede ko bang hiramin ang boyfriend mo saglit at ipamasahe niya rin ako? Agad namang sinabi ni Sherry, massage. Habang minamasahe ni Alex ang talampakan ng dalawang paa ng babae, lumingon ang kanyang mga mata, bumubuhos ang daloy ng espiritual na kapangyarihan sa acupoint sa talampakan ng kanilang mga paa. Sa sumunod na segundo, agad na bumagsak ang dalawang babae sa kama, tumawa ng malakas habang nagpupumiglas. Makatina ang talampakan nila pero hindi pa rin sila binibitawan ni Alex. Di nagtagal, naging sigawan. Napatulala si Judy na nakikinig sa labas. Ito ay masyadong walang kahihiyan. Siya, isang buhay na tao, ay narito pa rin. Sa gabi, kailangang mag-overtime si Wayne at mag-meeting. Mahigpit na hiniling ni Judy na pumunta sa Blue Heavens Club para sa hapunan, sinabi na gusto sila ng isang kaibigan na i-treat sa isang pagkain. Nang dumating ang iilang tao sa Blue Heavens Club, natigilan si Phoebe matapos makita si Joel. Judy, pinapakain niya tayo ng hapunan. Inabot ni Joel ang kanyang kamay at sinabi kay Phoebe, Phoebe, matagal nang hindi nagkikita. Kabanata 1391. Hindi nakipagkamay si Phoebe sa nakalahad na kamay ni Joel. Bahagya lang niyang tinanguan ang ulo. Ginoo. Quarters, magandang makita ka. Siya ay nakalaan at malayo. Anong meron, Phoebe? Hindi mo man lang makikipagkamay sa akin ngayon. Ako, si Joel Quarters, hindi ako nakakainis sa ganoong lawak, hindi ba? Sabi ni Joel habang nakatitig kay Phoebe ng malamig na ekspresyon. Gayunpaman, isang pahiwatig ng apoy ang sumilay sa kanyang mga mata. The last time he saw Phoebe was 5 years ago and she was still in university at that time. Ngayong 5 taon na ang lumipas, hindi lang siya gumanda, kundi ang katawan at hubog ng katawan niya ay nalampasan pa ang 2 sekretarya niya. Maging si Judy ay hindi man lang makalaban sa kanya. Lihim siyang sumumpa sa kanyang puso na dapat magkaroon siya ng ganitong klase ng top-notch na babae. Kahit na hindi na siya virgin, hindi rin ito mahalaga. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Cheryl sa tabi niya. Natigilan agad ang mga mata niya. The asterisk man, she's actually a superb beauty on par with Phoebe. Napakainit din ng kanyang katawan, lalo na itong malaking puwitan. Oh, mahal kong Panginoon, totoo ba ito? Kung kaya ko lang, ang pag-iisip lang ay sapat na para halos damyugo ang kanyang ilong dahil sa pananabik. Sandali lang. Nabanggit ni Judy na ang 2 babaeng ito ang nakipag-ugnay sa bodyguard at nakipagtatlo. The asterisk man it, na iligtas ba ng lalaking ito ang mundo sa kanyang nakaraang buhay? Mamatay. Dapat mamatay ang lalaking ito.
Nang iniisip ito ni Joel, ang kanyang mga mata ay nahulog sa mukha ni Alex. Sabi ni Phoebe, "Nako, pasensya na, Mr. Quarters. Nagkaroon ako ng ilang mga pantal sa aking mga kamay kamakailan. Natatakot akong mahawa ka kaya sa tingin ko ay hindi magandang ideya na makipagkamay." Napatulala si Joel. "How dare you use this kind of excuse na kahit tanga ay hindi maniniwala? Sa tingin mo ba ako ay isang pipi asterisk sa?" Samantalang halatang sumilay ang mapang asar ng ngiti sa mukha ni Judy. Naisip niya, pantol sa kamay. Sa tingin mo ba ganun talaga kagago si Bro Joel? Baka sabihin mo na may herpes ka dyan, baka mas magtiwala pa si Bro Joel. Siyempre, hindi nag-iisa si Joel. May ilan pang lokal na mayayamang binata na nakatayo sa tabi niya, ang ilan sa kanila ay masasamang koneksyon sa negosyo kay Joel, habang ang ilan ay naroon upang purihin siya. Sa oras na ito, sinabi ng isang tila nag-aalalang binata, "Miss Larsen, may kilala akong sikat na dermatologist sa Alaska. Kung kailangan ito ni Miss Larsen, maaari ko siyang tawagan at hilingin sa kanya na pumunta upang tingnan ito." Ang taong ito ay ang batang may-ari ng club at ang kanyang apelyido ay Dodge. Para makapagbukas ng napakagandang pribadong club sa Michigan tulad ng Blue Heavens, maiisip ng isa ang kayamanan ng pamilya Dodge. Siyempre, alam niya ang lahat tungkol sa background ni Phoebe. Bilang isang batang may-ari ng isang malaking lokal na negosyo, kung hindi man lang niya alam ang tungkol sa anak ng alkalde, siya ay nabigo at minamaliit ng marami kung ito ay ikalat sa publiko. "Hindi na kailangan, salamat. Doktor ako." On the other hand, Joel chuckled and said, "Phoebe, kailangan mo ring bigyang pansin ang iyong sakit sa balat. Ngunit dahil ikaw ay isang doktor mismo, dapat kang higit na nakakaalam kaysa sino man sa amin. Gayunpaman, ipaalam lamang sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong." Kahit na ito ang pinakamahusay na imperial na doktor, si Wallace Yoke, maaari ko siyang ipagamot kaagad. "Oh, kilalang kilala mo si Wallace Yoke? Maaari mo siyang tawagan sa isang tawag lang," sabi ni Alex. Pagkasabi niya noon ay agad na napag-alitan ni Judy, "Hoy, kailan pa ang turn para sa isang bodyguard na tulad mo na magsalita dito? Bakit hindi mo muna tingnan ang sarili mo sa salamin? Sa tingin mo ba ang second young master quarters ay isang taong masasabing may koneksyon ang mga taong katulad mo?" Sa galit na saway ni Judy kay Alex, si Joel at ang iba ay tumawa lang at nakatingin sa gilid na may halong panunuya sa kanilang mga mukha. Kumunat ang noo ni Phoebe at sinabing, "Judy, behave yourself." Napaawang ang labi ni Judy. "Pinsan, nagsasabi lang ako ng totoo." Agad namang sinabi ng batang may-ari na si Richard Dodge, "So ito ang bodyguard ni Miss Larsen. Meron tayong rule dito na ang mga masters lang ang pwedeng pumasok sa establishment habang underlings at dogs bawal. Sa labas na lang sila maghihintay. Kaya, Mr. Bodyguard, mangyaring maghintay sa labas. Maaari mong ihatid muli si Miss Larsen kapag tapos na siya sa kanyang pagkain." Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1392. Nagbago ang ekspresyon ni Phoebe. "Ano ang sinasabi mo? Kaibigan ko siya." Napailing si Richard. Malinaw, hindi niya ito tinanggap at iginiit na kailangan ng umalis ni Alex. Ungol ni Cheryl. "Anong sira-sira na lugar ito? Napakaraming panuntunan. Hindi kami nag-abala na nandito. Alex, Phoebe, pumunta tayo sa ibang lugar at maghapunan." Nang makita ni Joel na tumalikod na talaga sila para umalis, sinabi niya kaagad, "Richard, huwag kang masungit." Dahil sinabi na ni Phoebe na kaibigan siya, saka kaibigan siya. "Paumanhin sa kaibigan naming bodyguard." Bilang tugon sa kahilingan ni Joel, si Richard ay naging masunurin. Agad siyang humingi ng tawad kay Alex. "Humihingi ako ng paumanhin, Mr. Bodyguard. Kaibigan ka pala talaga ni Miss Larsen. Patawarin mo sana ako sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Bakit hindi muna tayo pumunta sa VIP room? Naghanda si Young Master Quarters ng masaganang hapunan. Forget it, parang hindi ako biglang kumain dito. Punta tayo sa ibang lugar. Hindi ako sanay sa mga pagkaing inihain sa Blue Heavens Club na ito."
Malamig na sabi agad ni Phoebe. Si Alex ang crush niya. Paano siya magiging masaya kung ganoon ang pakikitungo sa kanya ni Richard? Hindi, pinsan. Nagugutom na ako. Hindi namin alam kung gaano kami katagal maghihintay kung lilipat kami sa ibang lokasyon. Agad na sabi ni Judy habang hinihila si Phoebe habang nagpapakyut at nagkukunwaring nakakaawa. Sa huli, sinabi ni Alex dahil nandito na tayo, gawin na natin ang hapunan. Ang mga salitang iyon ay ikinagalit ni Richard. Ano ang ibig niyang sabihin sa let's make do with the dinner? Ang mga chef dito ay na-scout lahat mula sa mataas na presyo ng Mike Halen. Bawat isa sa kanila ay master level at ang taonang sweldo ay higit sa 10 milyong dolyar. Natatakot ako na ang mga hamak na tulad mo ay nakakita pa ng mga pagkaing iyon dati. Nakakagulat, tumango si Phoebe at sinabing tama ka. Ang sino man sa labas na nagluluto ng mga pagkain ay hindi katugma sa iyo, ang tunay na chef. Pagkatapos noon, walang imak si Richard. Sa kabilang banda, pumayag lang si Alex na kumain dito kasama si Joel dahil nabalitaan niya noon kay Judy na nagkasundo ang second young master quarters at ang patriarch ng Larsen sa kasal na ito. Ngayong dumating na si Joel dito at hiniling pa niya kay Judy na maging tagapamagitan upang ituring si Phoebe sa isang pagkain, dapat na siyang kumilos. Gustong malaman ni Alex ang mga plano ni Joel para mahawakan niya ang mga ito ng may target na paraan. Masarap talaga ang mga pagkaing inihanda ni Joel. Ang mga pinggan sa buong mesa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 dolyar. May mga king crab, malalaking lobster, 3 ulong abalone at marami pang iba puno sa mesa. Sa totoo lang, gutom na rin si Alex. Umupo siya kaagad nang walang pag-aalinlangan o bago man lang batiin ni Joel. Dinampot niya ang mga gamit at kinain ang pagkain na parang walang ibang tao. Para siyang hindi kumakain ng daan-daang taon. Namutla ang mukha ni na Joel, Richard at ng iba pa niyang kaibigan nang makita siya. Sa kabaligtaran, masigasig pa rin si Alex na kumuha ng pagkain para kina Cheryl at Phoebe at tinulungan pa silang magbalat ng mga hipon. Halika, maganda ito, at ito rin. Hindi ko ine-expect na ang mga chef dito ay kalahating kasing galing ko at iyon ay medyo magaling na. Masarap din ang lamb shank na ito. Rockefeller brat, subukan mo rin. Kinuha ni Phoebe ang lamb shank at personal na isinuot sa kanyang bibig. Sa kabilang banda, ginamit ni Cheryl ang kanyang mga kagamitan sa pagkuha ng sariwang talaba at ipakin din kay Alex. Ito ay mabuti para sa mga lalaki. Dapat kumain ka pa. Kain tayo. Sabay tayong kumain. Bakit hindi kayo kumakain? Paanong may gana pang kumain si Joel at ang iba pa? Busog na busog sila sa lahat ng lovely-dovey acts. Pagkaraan ng 15 minuto, hinawakan ni Alex ang kanyang tiyan at sinabing, busog na ako. Cheryl, Phoebe, busog ka na ba? Dapat na tayong umalis kung tapos na tayong kumain. Oh, salamat sa pagkain, Mr. Quarters. Napakabait mong tao sa pagpapakain sa amin pero hindi ka man lang kumain ng kahit ano. Good, may asterisk sa. Gusto lang niyang sumabog on the spot ngayon. Sandali lang. Kuminga ng malalim si Joel. Pagkatapos naglabas siya ng tseke. Matapos magsulat ng halaga dito na may swoosh, inilagay niya ang tseke sa bilog na turntable at pinaikot ito sa harap ni Alex. Napatingin sa kanya si Alex. Ano ang ibig mong ipahiwatig, Mr. Quarters? Hindi mo lang kami pinagkainan kundi binibigyan mo pa ako ng allowance. Sagot ni Joel, kung sa tingin mo ay allowance, oo. Si Phoebe ay fiancé ko, Joel Quarters, mahirap sigurong protektahan ang nobyo ko. Narito ang $1 milyong bilang tanda ng pagpapahalaga. Maaari mong kunin ang pera at umalis. Mula ngayon ako na ang mananagot para sa kaligtasan ng aking kasintahan. Kabanata 1393. $1 milyong. Hindi man lang nag-abalang tingnan ni Alex ang tseke sa turntable. Agad niya itong binalik sa kanya at sinabing, paano ito? Bibigyan kita ng $1 milyong, mangyaring huwag kang magpakita sa harap ni Phoebe sa hinaharap, okay? Lumihis ka sa tuwing makikita mo siya. Agad namang nag-freeze ang ekspresyon ni Joel.
Samantala, ang kanyang lokal na babaeng sekretarya ay tumingin sa kanya ng masama at sinabing, masyado ba? Mr. Bodyguard, ang $1,000,000 ay hindi maliit lalo na para sa isang hindi sikat na bodyguard na tulad mo. Malamang na hindi ka makakakuha ng $1,000,000 pagkatapos ng 3 taon ng trabaho. Pagkaraang sulyapan siya, bahagyang ngumiti si Alex at sinabing, sino ka? Sabi ng sekretarya ako ng Young Master Quarters, Sasha. Payo ko sa iyo na huwag maging sakam. Ang pera ng Young Master Quarters ay hindi madaling kikikil. Sabi ni Alex, may asawa ka na ba? Natigilan si Sasha. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman niyan sa'yo? Tanong ulit ni Alex, may boyfriend ka na ba? Sandaling natigilan ang lahat, iniisip ang balak niyang itanong iyon. Nakangiting sabi ni Richard sa tabi niya, Mr. Bodyguard, baka interesado ka kay Miss Sasha. Sa katunayan, si Miss Sasha ay hindi kasal at wala ring kasintahan. Ngunit bilang kalihim ng Young Master Quarters, ang kanyang taonang sweldo ay hindi bababa sa $10,000,000. Kahit 10 kopya mo ay hindi maikukumpara sa kanya. Kahit na gusto mong mabuhay kay Miss Sasha, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin ito sa buhay na ito. Umiti si Alex at tumingin kay Cheryl. Cheryl, medyo matagal ka nang nag-aaral kay Guilherme, ilang porsyento na ba ng third eye ang natutunan? Tingnan mo si Miss Sasha, pwede mo bang sabihin sa akin ang anumang problema tungkol sa kanya? Sinusubukan mo ba ako? Magalang nang umiti si Cheryl at tumingin kay Sasha. Hindi nagtagal, ngumiti siya at sinabing buntis siya. At ito ay isang ectopic na pagbubuntis. Hindi masama. Napakaganda na magkaroon ng ganoong tagumpay sa maikling panahon. Ang aksyon ng 2 tao na nagpapalitan ng mga tanong at sagot habang hindi napapansin ang iba ay nagpatigil sa iba. Sa wakas ay nag-react si Phoebe. Cheryl, sinasabi mo bang ectopic pregnancy si Secretary Sasha? Ang ectopic pregnancy ay lubhang mapanganib at maaaring mangyari ang pagdurugo anumang oras. Magbabanta sa buhay kung mangyayari ito. Mr. Quarters, mas mabuting dalhin mo agad ang iyong sekretarya sa ospital at magpakuha ng detalyadong pagsusuri. Kung totoo ito, dapat siyang operahan sa lalong madaling panahon. Kilala ko ang direktor ng Obstetrics and Gynecology Department sa Premier Hospital. I'll write you a recommendation letter, pwede kayong dalawa agad pumunta doon. Gayunpaman, hindi ninyo kayang panatilihing dalawa ang inyong anak. Napatulala si Joel. Hindi, anong ibig mong sabihin anak natin? Phoebe, sekretary ko si Sasha, hindi ko siya babae. Ano ang kinalaman ng pagbubuntis niya sa akin? Sinabi ni Phoebe, dahil sinabi mong hindi ito sa iyo, kung gayon ay hindi bakit kailangan mong mabalisa. Sabi ni Judy, pinsan, malamang napagkamalan mo ang Second Young Master Quarters. Paano magagawa ng Second Young Master Quarters ang ganitong bagay? Normal lang sa kanyang secretary na magkaroon ng boyfriend sa labas. At saka, paano mo masasabing buntis siya o may ectopic pregnancy? Hindi mo man lang ito nasuri, ngunit masasabi mo ito sa isang sulyap. Nagbibiro ba kayo o ano? Sinong maniniwala sa iyo? Sinabi ni Phoebe, malalaman mo pagkatapos ng pagsusulit. Napangiti si Alex. Hindi na kailangan ng bulok. Dapat alam na alam ni Miss Sasha kung kaninong anak ang nasa loob ng kanyang tiyan. Malalaman natin ito pagkatapos tanungin siya. Payagan akong magtanong, Miss Sasha, alam mo bang buntis ka? Sinong anak ang nasa tiyan mo? Napangisi si Joel at ang iba pa. Hinding-hindi sasabihin sa iyo ni Sasha. Gayunpaman sa susunod na segundo, hindi inaasahang sinabi ni Sasha, alam ko ang tungkol dito. Nagpa-check up ako ilang araw na ang nakakaraan at talagang buntis ako, ngunit hindi ko alam na ito ay isang ectopic na pagbubuntis. Ang bata ay pag-aari ng aking Panginoon si Joel Quarters. Push asterisk T. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1394. Agad namang tumalon si Joel. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Sasha sa harap ni Phoebe. Medyo mabilis ang reaksyon niya nang sumigaw agad siya, Sasha, I've been treating you well. How dare you set up me?
Sabihin mo sa akin sino ang gumawa sa iyo nito. Gusto mong sadyang sirain ang kasal sa pagitan ng Quartersons at Larsens. Patuloy na mangarap. Phoebe, hindi ka dapat magtiwala sa kanya. Tanong ulit ni Alex, alam mo ba kung kailan ka nabuntis? Matapat na sagot ni Sasha. I'm not sure, baka last month pa. Noong panahong iyon, naglilingkod kami ni Ali sa aming Panginoon. Walang protection sa paligid at nakalimutan kong uminom ng morning after pill pagkatapos ng gawa. Dapat nabuntis ako that time. Sa ibang mga pagkakataon, mayroon kaming mga hakbang sa proteksyon. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito ay katumbas ng isang bolt mula sa asul na kalangitan para kay Joe. At ang iba pa, napatingin si Phoebe kay Alex. Alam niya na si Alex ay may mahiwagang hypnotic na kakayahan. Maaaring ang hypnosis ni Alex ang dahilan kung bakit sinabi ni Sasha ang lahat ng ito. Siyempre, hinding-hindi aaminin ni Joel at galit na galit ang iilan niyang kaibigan. Sa huli, sinabi ni Joel kay Ali sa tabi niya, Ali, halika. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Napatingin si Alex kay Ali. Pagkatapos sinabi ni Ali, tama si Sasha, dapat mangyari iyon sa oras na iyon. Buti na lang at nagkaroon ako ng period. Kung hindi, ganoon din ako sa wakas. Napakalakas ng kakayahan ni Master, 3 beses na akong nabuntis. Nako, talagang masakit at ayaw ko nang magpa-abort. Natahimik ang karamihan. Maging si Richard at ang iba ay natulala. Galit na galit si Joel. Kinuha niya ang isang mangkok at binasag iyon sa mukha ni Ali. ***, how dare you set up me? Sino ang nagutos sa inyo ni Sasha na gawin ito? Dapat ko itong imbestigahan ng maigi. Drake, Leon, ibaba mo ang 2 traidor na ito at tanungin mo sila ng maayos. Sina Drake at Leon ang personal bodyguard ni Joel. Hindi nagtagal, parehong dinala sina Sasha at Ali. Siyempre, ang 2 tao ay nasa ilalim ng impluwensya ng mental na kapangyarihan ni Alex. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos na madala ng mga bodyguard, bumalik sila sa kanilang katinoan. Nagulat sila. Patuloy silang nagpapaliwanag, ngunit paano sila pakikinggan ng mga bodyguard ni Joel? Sa bandang ito, patuloy na nagpapaliwanag si Joel kay Phoebe habang tinutulungan din siya ni Judy. Sabi ni Phoebe, totoo man o hindi, hindi naman talaga importante. Mr. Quarters, hindi sinabi sa akin ng lolo ko ang tungkol sa kasal noon. Kahit siya, hindi rin ako papayag. Ako ang magpapasya sa sarili kong kasal. At hindi rin ako magpapalit ng bodyguard ko. Walang mas magaling sa kanya sa buong Amerika. Kaya niyang ibagsak ang 100 sa iyo sa isang kamay lang. Namutla ang mukha ni Joel na para bang nababad siya sa tangke ng dumi. Hindi siya bodyguard kundi isang mayamang tagapagmana ng isang mayaman. Pamilya. Paano niya may lalagay ang kanyang pagkatao para lang labanan ng isang bodyguard? Gayunpaman, talagang nakakahiya na direktang sabihin na ang 100 kopya niya ay hindi man lang manalo laban sa nag-iisang kamay na si Alex. ***man, lalaki din ako. Hindi ako duwag. Tawa ng tawa si Richard. Kaya niyang talunin ang 100 tao sa isang kamay. Miss Larsen, masyado kang nagyayabang sa bodyguard mo. Silas Landry, pumunta ka dito. Maya-maya may 2 metrong matangkad na matigas na lalaki ang pumasok sa kwarto. Sa isang sulyap, isa siyang martial expert. Sabi ni Richard, Brad, I'll give you a chance. Irerespeto kita kung matitiis mo si Silas sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, mag-iwan ng kamay. Mayroong isang espesyal na wrestling ring sa club. Tere na kung may lakas ka ng loob. Tiningnan ni Silas si Alex nang may panghahamak. Umiling siya at sinabing, Young Master Dodge, bakit pumunta sa ring para harapin siya? Sapat na ang isang kamay ko. Oh, ang galing. Napatingin ang lahat kay Alex. Bahagyang ngumiti si Alex at sinabing, I mean the same as well. Ang isang daliri ay sapat na para harapin siya. Kabanata 1395. Natigilan si Richard at ang iba pa noong una. Tapos gumagalpak sila sa tawa. Sa kanilang mga mata, si Alex ay nagsasalita lang ng malaki.
Sinabi ni Silas na kaya niyang talunin si Alex gamit ang isang braso kaya sinabi ni Alex na matatalo niya si Silas sa isang daliri lamang. Gayunpaman, sino ang maniniwala dyan? Si Silas ay isang bodyguard na inupahan ng pamilya Dodge sa mataas na presyo. Ang Blue Heavens Club ay unang nireranggo sa Michigan at ang mga customer dito ay lahat mayaman at marangal. Sa makatuwid, hindi maaaring magkaroon ng kaunting pagkakamali. Gayunpaman, ang mga bata at mayayamang tagapagmana ay kadalasang pumupunta rito at ang mga pagtatalo ay hindi maiiwasan. Kung walang malakas na martial artist sa paligid, paano gagana ang lahat ng ito? Si Silas Landry ay isang advanced earth expert. Hindi dapat isipin ng isang tao na si Vile Zimmer ay makakakuha din ng isang Grandmaster dahil lamang sa ang Mel Vices ay maaaring magkaroon ng ilang mga Grandmaster. Gayunpaman, ang mga ito ay nauugnay sa kapangyarihan. Kung walang dominanteng kapangyarihan, papansinin ba siya ng mga Grandmaster? Kaya naman, nasa tuktok na ng Michigan si Silas. Sino ba naman ang hindi magbibigay ng respeto sa kanya? Samantala, ang isang ignorante na lalaki ay nagyabang lamang ng walang kahihiyan, sinusubukang pasunurin si Silas gamit ang isang daliri. May death wish lang siya. Brat, Silas Landry, matagal nang nabubuhay at ikaw ang unang taong nang ahas na magsalita sa akin ng ganoon. Isang beses lang kita susuntukan. Kung hindi ka mamamatay sa suntok, malaya kang umalis, sabi ni Silas na may nakamamatay na ekspresyon. Gusto mo akong patayin? Hindi ka ba natatakot sa mga legal na kahihinatnen? Haha. Legal na kahihinatnen. Nagbibiro ka ba? Anong silbi ng buhay mo kung kahit isang suntok ay hindi mo kayang hawakan? Tumango si Alex. Naiintindihan ko. Ungol ni Silas. Tingnan mong mabuti kung gayon. Gusto kong malaman mo ang mga kahihinatnen ng pakikipag-usap ng malaki. Si Joel at ang iba ay tahimik na naghihintay kay Alex na naghahanap ng sariling kamatayan. Tumingin pa si Judy na may mapanlate na ekspresyon. Yung handgal na bodyguard na ito, nasisiraan na ba siya ng bait pagkatapos makipagrelasyon sa pinsan ko? Naglakas loob pa siyang akitin si Silas Landry mula sa Blue Heavens Club. Pero kung gusto niyang mamatay, hayaan mo na siya. Sa sumunod na sandali, nagpakawala si Silas ng isang mabangis na suntok na gustong ibagsak ang ulo ni Alex. Ang kanyang galaw ay hindi mapigilan at kasing bilis ng kidlat. Kung ang suntok na ito ay itatapon sa isang bakal na plato, isang mas manipis na bakal na plato ang mabubutas, hindi banggitin ang ulo ng isang tao. Siguradong ipapalo ito sa dinurog na pakwan. Hindi man lang kumibo si Alex para bang nabigla siya sa suntok na iyon mula kay Silas at nawala lahat ng kakayahan niya sa paggalaw dahil sa sobrang takot. Nang masaksihan ang eksenang ito, napabulalas sina Cheryl at Phoebe at magkasunod na sumigaw, mag-ingat. Halatang alam nila ang kakayahan ni Alex, isa siyang pag-iral na kahit isang Grandmaster ay matatakot. Gayunpaman, hindi nila naiwasang mag-alala matapos masaksihan ang ganoong eksena, sa takot na siya ay mabugbog hanggang mamatay. Samantala, si Joel, Richard at ang iba pa ay tuwang-tuwa sa kanyang kasawian habang pinapanood nila ito na parang isang magandang palabas. Mas maganda kung si Alex ang mabubugbog hanggang mamatay. Mayroong mga pangkalahatang tuntunin sa mga martial artist. Kahit na ang anak ng alkalde, si Phoebe ay naruroon sa eksena, hindi ito magkakaroon ng maraming problema sa pagharap sa bagay na ito. Madali itong harapin ng pamilya Dodge kaya hindi sila natakot na pumatay ng tao. Sa paglipas ng panahon, isang daliri ang biglang itinuro sa kamao ni Silas. Buzz! Isang pagsabog ng panginginig ang nagmula sa tuktok ng kamao ni Silas ngunit ang parang kanya na suntok na ibinato niya ay napigilan ng daliri at hindi na makagalaw pa. Mula sa sobrang bilis hanggang sa kumpletong katahimikan, nagkaroon ng napakalakas na pakiramdam ng kaibahan, ngunit biglang tumigil ang kamao ni Silas. Maliwanag, iyon ang daliri ni Alex. Ang kanyang ekspresyon ay tila maluwag habang ang daliring iyon ay minaliit din na para bang hindi siya gumamit ng anumang lakas. Ano ang nangyayari? Talagang hinironggan niya ng isang daliri ang pag-atake ni Silas. Ito. Masyadong peke, di ba? Bakit pakiramdam ko naglalagay sila ng isang palabas?
Sinuhulan ba ng lalaking ito si Silas o ano? Ganyan din ang pakiramdam ko. Parang nagpunta kami sa isang movie studio para panoorin ang ibang tao na nag-aaway ng pekeng laban. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1396. Gayunpaman bilang bahagi ng partido, si Silas Landry ay nagkaroon ng ganap na kakaibang pakiramdam. Nagamit na niya ang lahat ng lakas niya ngayon, sadyang binabalak na pumutok sa ulo ni Alex ng isang suntok para ipakita sa kanya kung gaano siya kalakas. Ngunit nakaharang ang kanyang kamao. Laking gulat niya, napigilan talaga ito ng isang daliri. Gayunpaman paano ito naging posible? Hindi niya ito maintindihan at wala rin siyang oras para isipin iyon. Ito ay dahil ang isang pagsabog ng napakalaki ngunit mapangwasak na kapangyarihan mula sa daliri ni Alex ay mabilis na sumugod sa kanyang mga meridian ng brutal kaagad. Sa isang iglap, ang mga meridian sa kanyang palad at braso ay nadurog sa hindi kapani-paniwalang kadali. Sa isang kisap mata, sumugod ito sa kanyang energy core. Boom! Tarat-tarat! Lumipad pabalik ang katawan ni Silas. Inampes niya ang pader sa likod niya at isang humanoid imprint ang natamba sa puting nyebe na dingding. Pagkatapos bumagsak si Silas sa lupa na may sumigaw at dumura ng puno ng dugo. Namumula ang kanyang mukha na mapula at takot na takot. Tumingin siya kay Alex na may lungkot sa mukha. Ikaw, pwede ba? Ikaw eh. Bigla siyang may naisip na tao. Ang lalaking gumawa ng malaking kaguluhan sa punerarya ng pamilya Zimmer at nagdulot ng pagbagsak ng bulwagan ilang araw lang ang nakalipas. Noong panahong iyon, naroon din si Silas. Gayunpaman, ang kanyang relasyon sa pamilyang Zimmer ay hindi ganoon kaganda, kaya nakamasid lamang siya mula sa malayo noong araw na iyon at hindi natanong ng malinaw ang hitsura ni Alex. Gayunpaman, narinig niya ang background ni Alex na apo siya ng presidente ng Divine Constabulary at nagkaroon siya ng malalim na relasyon sa sinaunang elder sa Amerika, si Draco Crane. Kamakailan lamang sa Michigan, ang tanging binata na maaaring magkaroon ng gayong nakakatakot na mga kasanayan ay ang taong ito. Ngayon lang ako gumamit ng isang daliri, tinatanggap mo ba ang pagkatalo? Tanong ni Alex habang nakatingin kay Silas. Ako, pumayag ako. Kung ganoon, hindi ka pa rin ba mawawala? Nanginginig si Silas, paano pa siya maglalakas loob na manatili rito kahit isang segundo pa? Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nagbigay galang kay Alex, pagkatapos ay sinabi kay Richard Dodge, Young Master Dodge, pakisabi kay Mr. Dodge na ako, si Silas Landry, ay ginawa ang lahat ng aking makakaya. Mula ngayon, aalis na ako sa larangan ng martial arts. Pakiusap, huwag ka nang lalapit at hanapin muli. Pagkatapos magsalita ni Silas, tumalikod siya at iniwan si Silas na gustong sabihin kay Richard, "You dumb, spoiled brat, you'd be scared witless if I were to tell you the identity of this young man in front of you." Hindi siya isang taong kayang saktan ng maliit na pamilyang Dodge. Gayunpaman, nilagdaan din niya ang kasunduan sa pagiging confidential at nangako na hindi siya magbubunyag ng kahit isang bagay, kung hindi, siya ay parurusahan batay sa pagtataksil. Pagdating ng panahon, hindi lang siya kundi lahat ng miyembro ng pamilya niya ay makakatanggap din ng parehong parusa. Hoy, Silas. Ano ang nangyayari? May nagbayad kaya sa kanya? Maraming tao ang nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ay dahil ang laban sa pagitan nina Alex at Silas ay mukhang mas peke kaysa sa isang gawa. Gayunpaman, matagal nang umalis si Silas. Bukod dito, ang kanyang martial arts ay ganap na nasira at ang kanyang mga meridian ay lubhang napinsala. Siya ay palaging isang walang kwentang tao sa hinaharap. F***C. D***man eat. Galit na galit si Richard na malapit na siyang magsuka ng dugo. Napaka-espesyal ng posisyon ni Silas dahil personal siyang inimbitahan ng lolo ni Richard. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera kundi pati na rin ang pabor na minsang inutang ni Silas sa lolo ni Richard. Higit pa rito, si Silas ay may malaking papel na ginagampanan tungkol sa Blue Heavens bilang nangungunang club sa Michigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon ay binugbog at itinaboy ni Alex si Silas. Kapag dumating ang oras, hindi ba siya bibigyan ng kanyang lolo ng isang tunog na pagpalo para dito?
Sa sandaling ito, hindi sigurado ang ekspresyon ni Joel Quarters. Seryoso niyang minamaliit ang kakayahan ni Alex sa pakikipaglaban. Ngunit nang makita ang magandang mukha ni Phoebe pati na rin ang hinaharap na pag-unlad ng pamilya Larsen, inisya niya, "Fine, inaamin ko na may talent ka sa pakikipaglaban pero heterodoxy lang ito." Ang pinakamahalagang bagay ay ang kapangyarihan at background ng pamilya at kung gaano karaming kapangyarihan ang maaari mong maipon. Paano ba naman ito, alam kong mahilig sa karera si Phoebe. Bakit wala tayong kompetisyon? Kapag natalo ka, mawawala ka agad. Kung matalo ako mismo ang magtutungo sa tirahan ng mga Larsen at ay dissolve ang engagement. Karera. Natigilan si Alex. Pagkatapos tumingin siya kay Phoebe at tumango. Fine, race tayo. Kabanata 1397. Ang lokasyon ng karera ay sa Crow Mountain sa Michigan. Ang Crow Mountain ay malapit sa silangang baybayin ng Michigan na may 18 liko sa mga kalsada sa bundok. Ito ay isang base para sa matinding karera. May isang extreme racing club dito na nagngangalang Sakura. Ang boss sa likod ng mga eksena ng lugar na ito ay ang ama ni Richard Dodge. Pagdating nila, minamaneho ni Alex ang Mercedes-Benz GLC ni Phoebe kasama ang 3 babae na nakaupo sa kotse. Gusto talaga ni Judy Larsen na sumakay sa kotse ni Joel Quarters noong una. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Habang papunta doon, sinabi ni Phoebe kay Alex bakit ka pumayag sa kanyang kahilingan para sa karera. Ang taong ito ay napakahusay sa karera. Siya ay partikular na nagpunta sa Formula isang racing base para sa pagsasanay at natuto sa ilalim ng isang kilalang racing master dati. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Kung matatalo ka, hindi mo na ba talaga ako paprotektahan? Hindi ako magpapatalo, sabi ni Alex. Hindi na nagawang makinig ni Judy. Hoy, ikaw, naguhukay ka lang talaga ng sarili mong libingan. Sinabi na ng Young Master Quarters na ang sasakyang ginamit sa karera ay kailangang ihanda ng sarili mong sasakyan. Pagdating ng panahon, tiyak na magmamaneho siya ng isang sports car na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Ikaw naman. Ikaw ang magmamaneho nitong sirang klasikong kotse pero sinasabi mong hindi ka matatalo. Hindi ko talaga alam kung saan mo nakukuha ang tiwala mo. Sa halip ay sinabi ni Cheryl, naniniwala ako kay Alex. Kung sinabi niya na hindi siya matatalo, tiyak na hindi siya matatalo. Umiti si Alex at sinabing, gayunpaman, mas kilala ako ni Cheryl. Si Richard Asterisk. Sa parehong oras, si Joel at Richard na nasa parehong kotse ay galit na gusto nilang guluhin ang mga buto ni Alex. Not to mention Joel, pero hindi alam ni Richard na nawalan ng Silas Landry kung paano siya pagagalitan ng ama kapag nakabalik siya mamaya. Itong bastos na bodyguard sisiguraduhin kung mamamatay siya. Marahas na sabi ni Joel. Ang imaheng mayroon siya ngayon ay ibang-iba sa nasa isip ng mga babaeng iyon sa Alaska. Richard, ihanda mo ang ilang tao para sa akin. Mamaya, ma-excited ako sa daan para sa kanya at ipapadala ko siya sa ilog sticks. Madilim na ngumiti si Richard. Sige, nasa isip ko ang mga ganyang tao. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya, Young Master Quarters, magiging tapat ako sa iyo. Ang aming pamilya Dodge ay nagpapatakbo ng runway sa Crow Mountain sa loob ng maraming taon. Maraming sagabal sa mga kalsada. Maaari mong gamitin ang mga ito gayunpaman sa tingin mo ay angkop. Snags. Anong klaseng snags? Lahat sila ay mga bitag. Halimbawa, isang pako na malayang makontrol, isang bato na biglang sumulpot. Ginagarantiya ko lahat sila ay napaka-epektibo. Ito ay isang piraso ng cake upang makakuha ng isang kotse na bumagsak at pumatay ng sinuman sa loob nito. Ano ba? Mayroon pa kayong mga ganoong mekanismo dito. Natigilan si Joel. Young Master Quarters, huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi namin gagamitin ang ganitong uri ng paraan laban sa iyo. Ang pamilya Dodge ay hindi makakakuha ng kahit isang benepisyo kung may anumang aksidenteng mangyari sa iyo. Lahat ay ililibing kasama mo at hindi ako tanga. Sabi ni Joel, okay.
Hanggat mapatay ang masasamang bodyguard na iyon, tatawagin ko ang mga shot at ibibigay ko ang proyekto ng Pan Garden sa iyong pamilya. Salamat, Young Master Quarters. Si Richit Asterisk. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Crow Mountain. Ang Sequoia Racing Club dito ay napakarangal at sophisticado. Kasabay nito, maraming lokal na mayaman, mga batang tagapagmana na nagmamadali ring dumating. Lahat sila ay dumating upang manood at tumulong matapos marinig na ang pinuno ng 4 na Young Masters sa Alaska ay magkakaroon ng karera laban sa bodyguard ni Phoebe. Sunod-sunod nang inisya ng ilang nakakakilala kay Joel. Small-time bodyguard lang siya. Ano ang kakayahan niya na makipagkarera sa ulo ng 4 na Young Masters ng Alaska? Baka hindi niya alam na ang Young Master Quarters ay may titulong Little Louis. Ang kanyang master ay ang sikat na international racing champion si Lewis Hamilton. Haha, isang maliit na bodyguard ang naglakas loob na tumalon at gumawa ng provocation ng ganito. Makakarera pa ba siya? Sa mga mayayaman, mga batang tagapagmana, marami sa kanila ang nagtipon at nagkwentuhan tungkol dito. Bagamat si Phoebe ay itinuturing na ngayon na isang iginagalang na batang miss sa mga anak na babae ng mga opisyal ng Michigan, hindi siya kapareho ng mga taong ito. Lahat ng tao rito ay maaaring magpakita ng paggalang ng personal, ngunit ito ay isang ganap na naiibang bagay sa likod niya. Maraming tao ang nagnanais sa kagandahan ni Phoebe at ang mga gustong makipagtalik sa kanya ay hindi bihira. Marami ang nakarinig na makikita nila kaagad ang mukha ni Phoebe, kaya naman hindi mabilang na mayayaman, mga batang tagapagmana ang dumating sa unang lugar. Nandito sila. Dumating na sila. Bilisan mo at tingnan mo kung aling kahangahangang sasakyan ang sinasakyan nila. Bilang resulta, nakita ng lahat ang isang puting GLC na mabagal na nagmamaneho. Napapaligiran ng mga sports car na nagkakahalaga ng milyon-milyon at 10-10 milyong dolyar, ang GLC ay nagmukhang isang maikling paa na manok na may maikling leeg na nakabangga sa isang grupo ng mga Phoenix. The Asterisk Man. Niloloko mo ba ako? Ay drive ba nila itong rundown na kotse para sa karera? Sigurado ka bang nasa ulo ang bodyguard na ito? Maya-maya pa ay lumabas na ng sasakyan si Alex at ang iba pa. Si Phoebe at Cheryl ay naging atensyon ng maraming lalaki sa isang iglap. Upang sabihin ito sa paraang makapagpapahina ng loob sa maraming kababaihan na naroroon din, sa sandaling lumitaw ang dalawang babaeng ito, lahat ng iba pang kababaihan ay walang kapantay sa kanila. Supermodels, young celebrities, internet celebrities whosoever, all of them had no choice but stand aside when compared to them. Gagamitin mo ba ang kotseng ito para makipagkompetensya sa akin? Tanong ni Joel habang nakatingin kay Alex na may pagtataka. Tama iyan. This car is enough to beat you, mahinahong sagot ni Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1398. Sa isang iglap, tumawa ang lahat ng naroroon. Hahaha, alam ko na. Malamang wala siyang pera pambili ng sports car. Ang isang mahirap na tall-owner na walang kahit isang sports car ay pumunta din dito upang makipagkarera. Nakakatawa lang ang mga tao. Sabi ni Alex, bilisan mo. Paano tayo makikipagkompetensya? Limitado ang oras, kailangan pa nating uminom para sa pagdiriwang mamaya. Natigilan si Joel. Ano ang ipinagdiriwang mo? Sagot ni Alex, para ipagdiwang si Phoebe sa pagtanggal ng peste na katulad mo, obviously. Tandaan, kapag natalo ka, kailangan mong kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Kung hindi, kung hihintayin mo akong hanapin ka, ang buong pamilya mo sa quarters ay kailangang magbayad ng malaking oras. Sa sandaling sinabi niya yon, hindi mabilang na mga tao ang natigilan. Ano ang sinabi niya? Talaga bang pinagbantaan niya ang buong pamilya ng quarter sa Alaska? At saka, sinabi niya talaga na mag-iinuman sila para sa selebrasyon na parang nanalo na siya. Mayroon talagang mali sa ulo ng lalaking ito. Tumingin si Joel kay Richard at natanggap ang senyales na handa na siya. Umiti si Joel at tumango kay Alex. Fine. Ako, si Joel Quarters, palaging tinutupad ang aking mga salita. Umaasa din ako na babayaran mo ang iyong taya kapag natalo ka.
Ang mga patakaran ay ganito, iikot namin ang runway ng Crow Mountain ng 2 lap. Kung sino ang unang maabot ang layunin ay mananalo. Siyempre, ang kompetisyon ay magkakaroon ng karaniwang mga panuntunan sa kompetisyon at hindi lamang kami ang makikipagkompetensya, ngunit isang grupo ng 7. Walang problema. Sabi ni Alex. Kung ganoon, bilisan mo at sumakay ka na sa kotse mo. Narito na ang panimulang linya. Sandali. Biglang binuksan ni Phoebe ang pinto ng pasahero. Gusto ko sa loob. Kumunot ang noo ni Richard. Miss Larsen, ang mga patakaran ng aming racing club dito ay nagsasabi na ang driver lamang ang pinapayagan sa kotse. Ang gusto nilang patayin ay si Alex ngunit hindi si Phoebe. Kung mamamatay si Phoebe, ano ang silbi ng lahat ng ito noon? Gayunpaman tila may pananaw si Phoebe sa ganitong uri ng krisis at sinabing ang mga naunang tuntunin ay itinakda mo na lahat. Ang panuntunang ito ay itinakda ko, iyon ay, ang bawat kotse ay kailangang may pasahero. Diyos di asterisk minute. Nagkatinginan sina Joel at Richard. Sa nangyaring ito, kinailangang baguhin ang dati nilang plano. Sa wakas, sinabi ni Joel, okay, gagawin namin ang sinabi mo. Sumakay si Phoebe sa kotse. Pulong ni Joel kay Richard, cancel the previous plan. Hayaan mo muna akong manalo sa kompetisyon laban sa taong ito, may mga pagkakataon na maalis siya sa hinaharap. Para naman sa pasahero ni Joel, nag-volunteer si Judy at sumakay sa kotse. With that, walang sinabi si Joel tungkol dito. Cheryl, maghintay ka muna dito. Babalik kami kaagad. Sabi ni Alex kay Cheryl. Noong una, gusto niyang sumakay siya sa sasakyan. Gayunpaman dahil naitakda na ang mga alituntunin, kailangan na niyang kalimutan ito. Anyway, si Cheryl ang may anting-anting pati na rin ang basbas ni Gilherm kaya wala nang dapat ipag-alala. 3, 2, 1. Pumunta ka. Vroom, vroom. 6 na sports car ang bumaril na parang bugzo ng hangin. Sa runway ng bundok sa gabi sila ay kahawig ng isang 6 na ulo na halimaw. Tungkol naman sa GLC na kinaroroonan ni Alex, hindi pa umaandar ang sasakyan. Agad itong umakit ng hindi mabilang na pangungutya. Rockefeller brat, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nagmamaneho? Nasa likod na natin sila ng ilang segundo. Malapit nang umiyak si Phoebe. Noong una, akala niya ay isang dalubhasa sa karera si Alex, ngunit talagang nawalan siya ng malay sa ganoong kritikal na sandali. Kumunot ang noo ni Alex. Naramdaman ko lang ang lakas ng pag-iisip. May nagkulong sa akin. Sa karamihan ng tao, isang matandang tao ang nakatingin sa kotse ni Alex mula pa noong una. Kung may makakilala sa kanya, siguradong magugulat sila. Bakit lalabas dito ang Lord Commander ng Department 6? Kabanata 1399. Hahaha, anong ginagawa ng batang yan? Ang iba ay nagmamaneho na sa kalagitnaan ng bundok, ngunit siya ay nagdududa pa rin sa linya ng pagsisimula. Alam niya siguro na wala ng pag-asa na manalo kaya sumuko na lang siya. Nakakahiya lang. Paano magiging karapat-dapat ang isang tulad na maging bodyguard ni Phoebe Larsen? Napatingin ang lahat sa Mercedes-Benz GLC na hindi pa rin gumagalaw. Nagtawanan silang lahat at tinuro ito habang binabato ang lahat ng uri ng panunuya at pang-aabuso. Maging si Cheryl ay sabik na sabik kaya't sinugod niya ang magkasunod na tapik sa bintana. Alex, Phoebe, anong nangyayari? Bakit hindi pa kayo umaalis? Kung hindi ka pupunta sa lalong madaling panahon, matatalo ka sa kompetisyon. Napatingin si Alex kay Cheryl na nasa labas at nag-flash sa kanya ng hook sign bago tuluyang tumapak sa accelerator. Habang umaandar ang Mercedes-Benz, mabilis na umiikot ang makina, gumagawa ng mga tunog na halos parang matandang baka. Nakita ng lahat na sinubukan na ni Alex ang lahat para mapabilis ang bilis. Gayunpaman, iyon ang limitasyon ng pagganap ng GLC. Kaano man ito kabilis, ito ay nasa antas na iyon. Ito ay hindi maihahambing sa mga sports car na nagkakahalaga ng $10 milyong sa lahat. Talagang nagustuhan ni Phoebe ang karera ng kotse.
Siya ay nagmamay-ari ng isang sports car dati at madalas na pumupunta sa Socorro Racing Club para makipagkarera rin. Gayunpaman, mula nang maging doktor siya, naibenta na niya ang kanyang sports car at hindi na bumalik. Ngunit bihasa pa rin siya sa karera ng kotse. Sa ganitong sitwasyon, imposibleng matalo ni Alex si Joel. Kasabay ng pagiging mabagal nilang pagsisimula, maaari niyang tantsahin sa oras na matapos ni Alex ang isang lap, 2 lap na sana ang nagawa ni Joel. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa taya sa pagitan nina Alex at Joel. Hindi kaya kung talagang natalo si Alex, kailangan talaga niyang makinig sa mga salita ni Joel at hindi na siya hahanapin pa. Kung hindi siya hahanapin niya, siya na lang ang magkukusa na hanapin siya. Samantala, ang isip ni Alex ay nakatuon sa mahiwagang kapangyarihan ng pag-iisip. Ito ay palaging naruroon at tila hindi malapit o malayo, ngunit hindi pa ito binawi. Sino kaya ito? Kung tutuusin sa lakas ng mental power, siguradong hindi ito ordinaryong tao. Tsaka kung hindi sinasadyang sweet lang ng mental power, siguradong hindi magiging ganito. Dahil ang mental na kapangyarihang ito ay palaging umiiral, nangangahulugan ito na ang tao ay nakakulong sa akin upang sundan ako. Kung ikukumpara sa kompetisyon ni Joel, ang nakatagong taong ito ay nagdulot ng mas malakas na banta. Dahil doon, naging mabagal at steady ang takbo ng pagmamaneho ni Alex nang hindi bumibilis. Kasabay nito, ang super sports car ni Joel ay nasa unahan ng libu-libong metro. Sa runway ng Crow Mountain sa gabi, ang sports car ay kahawig ng isang maliwanag na espada na tumusok sa kalangitan, na gumagala sa mga paikot-ikot na kalsada sa bundok. Tuwang-tuwa na sigaw ni Judy na nakaupo sa passenger seat. Nakasakay din siya sa mga kotseng minamaneho ng iba, ngunit kumpara kay Joel, namutla lang ang mga ito sa kawalang halaga. Masyadong exciting at nakakabaliw ang paraan ng pagmamaneho niya. Pakiramdam ni Judy ay parang lulandag na ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Napasulyap siya kay Joel na tutok sa pagmamaneho habang puno ng paghanga ang mga mata. Haha, bro quarters, hindi ko alam kung gaano kalayo ang napag-alog ng handgal na bodyguard na iyon ng Rockefeller. Gusto niya talagang gumamit ng lumang Mercedes-Benz para mapanalunan ang iyong super sports car na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. May mali talaga sa utak niya. Bro quarters, pagkatapos manalo laban sa kanya, maaari mo siyang ipahiya ng husto at yarakon mo siya sa ilalim ng iyong mga paa. Samantala, si Joel ay nag-iisip ng isa pang bagay habang siya ay nagmamaneho, at nagtanong, Judy, sino ang ibang babae? Nahadyop din kasi ng mata ni Cheryl. Isang dilag na hindi bababa kay Phoebe at sa matalik niyang kaibigan. Kung makakasama niya ang dalawa at makapaglaro, iyon ay magiging isang buhay na mas masaya kaysa sa pagiging isang Diyos. Ngunit nang maiisip niya ang dalawang babaeng pinaglaruan ni Alex, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang panlulumo. Sabi ni Judy, yung babae. Ang kanyang pangalan ay Cheryl Coney. Siya ay kaklase ng aking pinsan noong kolehiyo at isang doktor sa California. Umiti si Joel at sinabing, napakagaling. Napagdesisyonan niyang gusto rin niya ang babaeng ito. Si Richard Asterisk. Sa paikot-ikot ng mga landas. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1400. Napakabagal pa rin ang bilis ng pagmamaneho ni Alex. Malinaw na makukuha ng mga tao mula sa Socorro Racing Club ang buong proseso ng paglalakbay ng sasakyan sa pamamagitan ng mga infrared camera na naka-install sa tabi ng track. Kahit sa dilim, halos makuha ng ganitong uri ng surveillance camera ang buong eksena sa 360 degrees ng walang blind spot. Sa pamamagitan ng malaking screen na naka-install sa labas, makikita ng lahat ang paglalakbay ng sasakyan. Ang Porsche 911 ni Joel ay nasa unahan. Ang bawat pagliko ay parang nanunood ng International F1 race car. Ito ay matikas, kapano, panabik, at cool, na naging dahilan upang mapahiyaw ang lahat. Ang ilang mga tao ay sumigaw pa ng pamagat ng Little Luho sa paanan ng bundok. Ang ilang partikular na nasa sabik na mga kababaihan ay hinawakan pa ang kanilang mga damit sa kanilang mga kamay at sinimulang kumakaway sa kanila ng desperadong matapos itong habarin. Sa kabilang banda, ang GLC ni Alex ay tila nagmamaneho.
Ang bilis ng paglalakbay ay halos hindi sulit na tingnan. Sumuko na si Phoebe at sinabi kay Alex, "Rockefeller brat, once we're done with this lap, let's just give up." Anyway, walang kahulugan ang taya na ito. Ano ang kinalaman ni Joel Quarter sa akin? Ang iba ay natatakot sa kanya, ngunit hindi ako natatakot sa lahat. Si Alex ay hindi na makapag-abala tungkol sa kapangyarihan ng pag-iisip sa ngayon. Umiti siya ng mahina kay Phoebe. "Bakit ka nagmamadali? Wala bang 2 lap? Hanggat hindi pa tapos si Joel, hindi tayo talo." Habang nag-uusap sila, may 2 maliwanag na ilaw sa likuran nila. Gayon din, ito ay patuloy na kumikislap ng ligaw. Tumingon si Phoebe at walang magawang sinabi, natapos na ni Joel ang 1 lap at hindi pa natin natatapos ang kalahati ng una natin. Kung maaari ka pa ring manalo sa rate na ito, kung gayon ay napakaganda mo at handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Umiti si Alex at sinabing, "Okay, ikaw na mismo ang nagsabi." Sa sandaling ito, naabutan na sila ni Joel at magkatabi ang 2 sasakyan. Kusapang bumagal si Joel at napatingin sa kanila sa bintana. Napasigaw pa si Judy na nakaupo sa passenger seat, "Stupid bodyguard, marunong ka bang magmeneho? Natapos na natin ang 1 lap at nagdadabog ka pa rito. Karera ka ba talaga? Ikaw ay gumagawa ng isang snail race, idiot." Malinaw na naririnig ni Alex ang lahat. Ibinaba din niya ang bintana at sinabi kay Judy, "So what if you're 1 lap ahead? Hindi pa kayo tapos. O, sa halip hindi mo dapat maabot ang dulo nito." Anong ibig mong sabihin? Literal lang sinabi ko. Idiot. Habang hinahampas ni Joel ang accelerator, ang sports car ay umaalingaw at mabilis na nilampasan ang kotse ni Alex na nag-iwan sa kanya ng napakagandang taillight. Gayunpaman, sa sandaling ito, may isang bagay na lumipad palabas na may isang whoosh mula sa bintana ng kotse sa gilid ni Alex. Iyon ay ang 7 Blades of Death, isa sa mga espadang kabilang sa Dragon's Bane of 36. Ang bilis nito ay masyadong mabilis at hindi nakikita ng mga mata. Ang mga infrared camera ay hindi man lang maaninag ang anino nito. Pagkatapos wala pang 2 segundo, ang sports car ni Joel sa kanyang harapan ay yuminig ng husto at bumagal. Sa wakas ay napasandal ito sa batong pader sa tabi nito. Ang lahat ng mga airbag ay lumabas at ang kotse ay tumagilid na nakaharang sa gitna ng kalsada. "Oh, na-crash." Ulalas ni Phoebe. Maingat na binawi ni Alex ang 7 Blades of Death at nakangiting sinabi, "Hindi ba sinabi ko na? Hindi ba ito ay naguhukay lamang ng sarili mong libingan para sa pagmamaneho ng napakabilis sa kalsada sa bundok sa gabi?" Sabik na sabi ni Phoebe, "Nasa kotse na rin si Judy, bilisan mo at tingnan mo sila." Malamig nang umiti si Alex at sinabing, "Malamang insider ang pinsan mo na binili ni Joel. Pumunta siya hanggang Michigan para lang maging tagapamagitan sa inyong dalawa partikular na." Nang marinig iyon ni Phoebe ay lumungkot ang mukha niya. Kahit na nag-aatubili siyang paniwalaan ang mga salita nito, hindi siya tanga. Nakita niya sa sarili niya mga mata ang lahat ng ginawa ni Judy. Kung may magsasabi sa kanya na hindi nakipagsabuatan sina Judy at Joel sa isa't isa, hindi siya maniniwala kahit bagbog pa siya. Till then.